So, hello everyone, especially to Sir Hubert Salmorin. So, my topic po is research procedure. So, parang kapag nagluto po tayo ng gusto nating lutuin ay may procedure din po. So, sa research po ay may procedure din po. So, introduction. A research procedure is a systematic scientific approach used to conduct a research study. It involves a series of steps to collect per chapter, analyze and interpret data, and draw meaningful conclusion. So, ang research procedure na po ay ang pamaraan ng ito ay pamamaraan at para magsagawa tayo ng pananaliksik at upang makolekta po tayo ng data at mga meaningful conclusion natin. So, sa chapter 1 po, dito po yung research proposal. Ito yung unang research procedure natin. Chapter 1. Andito po yung introduction, statement of the problem, hypothesis, significance of study, scope delimitation, and lastly, definition of terms. Yan po yung nakapaloob sa chapter 1. So, sa introduction po, pinapaliwanag dito yung kahulugan, kahalagahan ng panaliksik natin o research natin. Ito yung pangunahing layunin or background of study natin. So, sa pangalawa, statement of the problem. Ito yung main issue ng ating research o pag-aaralan. And then, hypothesis po, if applicable po siya. And then, significance of study, bakit, ano yung kalagayan ng ating research. And then, scope and delimitation. And then, last po yung definition of terms. And then, let's move to chapter po. Andito po yung ito po yung review of related literature or RRL na tinatawag. So, sa chapter chapter 2 ay nakapaloob yung related studies, scientific information, theoretical framework, theories effort. Ito yung theories supporting to study, and then conceptual framework, study model and key concepts, and last, research paradigm. Dito sa RRL, tinutukoy dito yung mga kaugnay na pag-aaral o yung mga teoryang sumusuporta sa ating research. Ito yung mga related na mga literature na nakarelate sa ating study research. And then dumako na po tayo sa chapter 3. Ito po yung methodology. So sa chapter 3, which is methodology, andito po yung research design, where the study take place. Kapalo po yung descriptive, experimental, and others. And then, ang pangalawa po, sampling technique, how participants are selected, or who is involved. Sino po yung involved dito sa ating research. And then, last, research instrument and statistical tools. And then, let's move on to chapter 4, presentation and analysis of data. Andito na po yung interpretation of findings,
This indicate chapter 2. Connected po siya sa chapter 2 natin, which is the RRL. And then, sa chapter 4 po is nakapaloob din po yung data and figures. Ito po yung mga pyramid shape, tables, graph, finding the results. And last, chapter 5, discussions, conclusion, and recommendation. So, sa chapter 5 po, nakapaloob po yung research procedure natin, which is the list of sources used in the study. Siyempre, kailangan natin ng listahan ng mga sources natin sa pag-aaral. And then, discussion of findings, what the result mean, kung ano ang ilalahad po natin dito yung ating nakalap o nakuhang pag-aaral. And then, pangatlo po is conclusion. Dito na po nakikita yung summary of key insights natin, reflection. And then, recommendations. Kung ano ang next step based on findings, kung ano ang pwede pang magawa sa research o pag-aaral. O kung ano mga dito natin na makikita yung mga kailangan pa nating i-improve or kailangan pa nating palawakin yung research na ginawang pag-aaral. And then, bibliography or references kung saan tayo kumuha ng ating mga information na kailangan po natin which is important po kasi dito tayo kumuha ng mga information na galing sa mga authors or mga galing sa sites or web natin, sa internets, ganyan. Or kung saan kumuha tayo ng mga nakalap nating information sa mga tao, sa internets, or sa Googles, ganyan. And then, appendices. Dito po yung nakapaloob yung ating sino mo yung mga researchers, mga ating curriculum vitae, ganyan. So, yan po yung aking na-assign na